Nako po mga kababayan, luggage video sa Okada. Hawak na ni Inday mga kababayan. Nako po, huling-huli ang kabalbalan na ginawa ng Marcos admin. Lalong-lalo na si Mr. Speaker Martin Romualdez mga kababayan. Nako po. Hindi raw ma-imagine ni Madam Maharlika kung paano hinila ni Mr. Speaker ang heavy luggage. Nako, eto, pakinggan natin si Madam Maharlika mga kababayan. At tignan natin yung mga sinabi ng iba ng mga mainstream media na ito. Okay? Tignan natin. Inday Sara. Kasi trending ngayon si Inday Sara. Right? Tignan natin. Trending ang ating palangga. Okay? So dito, pinag-uusapan, okay, sinabi pa nga ni Inday na si Bangag Jr., okay, ay walang plataforma. Sabi ni Inday, sabi niya, ever remember na may plataforma siya o si Bangag. I don't ever remember him discussing kung ano yung gagawin niya. At sinabi pa ni Inday na, nirate siya, scale 1 to 10, 10 is the highest, 1 is the lowest, 1 lang si Bangag. At hindi niya alam kung paano siya isabuhay ba? O paano niya i-practice yung kanyang mandato o gawin ang kanyang mandato bilang isang presidente. Ang sabi nga ni Inday dyan ay hindi niya alam kung paano maging presidente dahil nga alam naman natin na ang alam lang ni Bangag ay what? Magsinghot ng polboron. Authenticated. Polboronic. Itong ayaw pag-usapan ng Congress at ng Senado. And I hope, Senator Bato, ituloy mo yung war on the motu proprio. Okay? Ulitin natin. Iba, na-dethrone ako ni Inday. Okay? Papayag na ako doon. And I'm so happy, Vice President Inday Sara. Diba? Na talagang winarla-warla niya si Amy Marcos na kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay nyo at itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Imagine mo, nasabi ko nga, nagsalita si Inday Sara ng ganon. Tapos anong sasabihin ng mga hinayupak na to? Oh, wala daw sa si Inday, wala daw sa tamang katinuan nung sinabing ito. Eh di hamunin mo, Day, mag-pulburon test kayo kung sino ang wala sa tamang katinuan. Kung si Inday Sara na kayang isalaysay ang chronological of events sa pambubudol sa kanya, o si Bangag na walang alam na kapag nagsalita, ay, oh my God, I'm sorry. Diba? Ganun ang alam. Maghamunan kayo. Kayong mga kuhuad committee na yan, o hamunin yung mga sarili ninyo. Kung yan ang mga pinagkakalat nyo na si Inday Sara ay wala sa tamang ayos, edi magpabulburon test kayo. Tama, madam. Kayo na, lead by example. Sabi nyo kay Bangag, Bangag, para matapos na ito, dahil papatunayan natin kung sino ang Bangag sa inyo, kung si Sara ba o ikaw. Pero hindi nyo gagawin. Tanginan nyo, hindi nyo nga ito magawa eh. Hindi nyo mga ma-counter yung authenticated, forensic dito sa Amerika eh. Hindi nyo ma-counter to. Ang kaya nyo lang i-counter, deepfake, yung tenga, yung tutuli, puta ragis. Diba? And now, dahil nagsalita na si Inday Sara at ito'y tuloy-tuloy na, get out from your home. Forget about that election in 2025. Tapusin natin ang mga Bangag. Mag-speak up day kayo, lalo na kayo mga PMAers, kayo mga pulis, ang tingin sa inyo ng Bangag na gobyernong ito ay isang tinga. Wala siya lang pakialam sa inyo. Dahil kung may pakialam sila sa inyo, hindi ganyan ang sitwasyon nyo ngayon. Hindi ganyan ang buhay nyo sa Pilipinas. Tumataas lahat ng bilihin, kuryente, tubig, nasa oligarkiya na lahat. Hawak na ng mga kaibigan ng mga Bangag dahil sila ay hati-hati sa kwarta na galing sa pera ng bayan. Ang panggigipit ninyo, yung pagbayad sa kuryente, sa tubig, di ba? Pagtaas pa lang ng piso, 2 piso, 5 piso, 10 piso, o 100 piso, ay ilang milyon, ilang bilyon yan na paghahati-hatian ng mga jutang ginimes. Hindi yun nakikita yan. Kayong mga PMA-er yun, nagsistart pa lang, hindi nyo pa masyado naaarok yan, I believe the digital, sa panahon na ito,
'Di ba? Mas matalino yung mga bata. Pero bakit hindi yun nakikita yan? Well, yung mga palangga ko, i-educate nyo ang inyong mga anak. Joke-joke nyo yung mga jutak nila na ito, ang presidente natin ay bangag. You have to speak up. Tapusin na ang mga bangag. Dahil si Lisa Tanas ay siyang nagpapatakbo. Siya ang presidente ng mga mafia. Okay? Nakawala na ako. Balik tayo dito sa heavy luggage. Sinabi ni Inday na kung tama yung pagkakaintindi ko, saan ka nakakakita? You correct me if, mali yung, basta ito yung konteksto. Yung sinabi si Inday na saan ka nakakakita na si Martin Romualdez ay nailagay sa paper, nailagay sa buong mundo, lalo na dito sa Delaware Court, na si Martin Romualdez ay tumanggap ng heavy luggage noong July, okay, of last year. Di ba? Na tumanggap siya ng pera na nakalagay sa maleta. Remember my expose? Ako po ang unang, it's not about kung sino una, kung sinong huli. Pero isa yan sa mga na in-expose ko sa inyo na si Martin Romualdez, si Lisa Tanas, ay pinakialaman ang issue o ang intra-dispute ng Okada. Alright? Ng Okada, Manila. Kumbaga, nagkakaroon ng hindi pagkakasunduan sa maiksi nating, simple na pagpapaliwanag. Babalikan ko lang yung mga inano ko sa inyo nung nakaraan, nung 2023, na nagkakaroon na mayroong hindi pagkakaunawaan ang pagkontrol dito sa pagkontrol o pagpapatakbo ng Okada, Manila. Diba? Yan ay, tignan natin. Okay. Yan pala, madam, ha? Alright. Grabe pala sila, no? So, nako. Okay, Supreme Court. Sige, go lang, madam. Okay, September 24, Okay, tignan natin dito. Alright, so may mga artikulo na tungkol dyan, US paper, Japan, I think Japan Times, di ba nandito ngayon sa book ni Attorney Vic. So para maintindihan lang ninyo, yung Okada, Manila, mga palangga, yan ay pagmamay-ari nga ng Japanese, si Kazuo Okada, di ba? So nagkaroon yan sila ng mga hindi pagkakasunduan dahil may mga nawawalang pera and everything back in 2017, may mga kaso-kaso, pero magpa-fast forward tayo kasi ang pinag-uusapan natin yung tungkol dito sa pagpasok na ng bangag na gobyerno. Okay? Pagpasok na ng bangag na kutik na Marcos Jr. na ito dahil nga nung April, okay? Nung Abril 2022, April, May, June. Bago pa umupo o bago pa manalo si Bangag Jr. sa pamamagitan ng pandaraya, okay? Sa Smartmatic, andyan sa testimonya ni Attorney Glenn Chong, okay? Bago pa nangyari yan, ay nag-issue ang Korte Suprema, ang Supreme Court, okay, ng status quo anti-order na sinasabi ng Korte na yung Okada Manila na yan o yung company, okay, ito, yung kumpanya na yan, which is, yun nga, yung Tiger Resort Asia. Okay? Diyan sa Pilipinas, Tiger Resort Asia yung company name niyan. Pero yan ay, kumbaga, anak lamang yan ng kumpanya doon sa Japan na tinatawag na Universal. So, yung Universal parent company, ang Tiger Resort, which is andyan, yung Okada na yan ay anak, okay, ng Universal. Alright. So, anong eksena dyan? Okay, ano ang sinabi ko dyan sa inyo? Nung May, di ba? Nung Abril, ay nagsabi ng Korte Suprema na okay, ibalik na yan kay Kazuo Okada, kay Tony Boy Cuangco, kay Dindo Espileta, at iba pang mga chairman, okay, ng mga board members, na yung pamamahala na yan ay ibalik sa mga yan based on that Supreme Court decision. That was April. Kaya nga, nung Mayo ay nagkaroon ng takeover. Merong hindi
may ayaw umalis nitong yung mga kampo nila, who's that? Michelle Lazaro, okay? Yung mga kasabot ni Lisa Tanas, si James Lorenzana, 'di ba? So ayaw nila umalis kaya nagkagulo-gulo diyan. So for a while from May, June, July, August, September. So yung 5 buwan na 'yan, mga palangga, ang nagpapatakbo o ang may control, okay, ay si Mr. Okada the father. So na-regain niya yung control o yung pagpapatakbo ng kumpanya na yan na Tiger Resort or Okada Manila. Okay? Para lang po ninyo maintindihan dahil last year ko pa yan in-expose. At by the way, ano ang nangyari dyan? That was 2022. Okay? Kaya ko ito binabanggit kasi sinabi yan ni Inday Sara, di ba, na si Martin Romualdez ay nakakahiya na mayroong paper, article na nakasulat, okay, at legal actually documents here in Delaware Court, Chancery Court, dito sa Amerika na nagpapatunay based on mga testimonial evidence last year, okay, emails, text messages, and everything, ang haba niyan kung mabasa ninyo. Pero ibinibigay ko lang para sa mga, binibigay ko lang yung buod para dun sa mga busy na you don't have time to read that, dokumento na yan. So anyway, come September of 2022, si Bangag na ang presidente. Nung nagdesisyon ang Korte Suprema na ibalik, reinstate si Mr. Okada the father kasi may dispute si Mr. Okada the father at yung kanyang son. Actually, hindi naman na mahalaga na isa-isahin ko pa yung mga characters kasi makakalimutan nyo din unless you read a lot, the whole thing, detalyado by detalyado. Okay, back tayo sa Abril at Mayo. Abril, nagdesisyon ang Korte Suprema na tama lang na ibalik yang pamamahala kay Mr. Okada Kazuo and Tony Boy, Dindo Espeleta, and other board members kasi ito yung desisyon. Dumating ang Mayo, ano ang ginawa ng Jutang Ginimes na bangag na gobyerno? Naglabas ng resolusyon ang PAGCOR, si Altenco, na pinapawalang bisa yung sinabi o ang order ng Korte Suprema na ibalik o ma-regain ang pamumuno o pamamahala sa kay Mr. Okada, Kazuo Okada, at yung mga kasama niyang board members. Okay. Nung time na yon, okay, na in-expose ko sa inyo, yung iba hindi pa masyado maintindihan. I totally understand that kasi it's really complicated, the issue. So yung iba naman, grabe, talagang nag-research kayo ng bonggang-bongga. Ang iba, Marlica, wala yan, fake news yan, gumagawa lang ng kwento, chuchuchucho. And now, dito sa Kingmaker, nung ilabas ni Rodriguez, ni Attorney Vic Rodriguez, mga palangga, kaya nga you have to get this book. Dito mismo nakasulat. So, una, paano ko ba nalaman yung issue sa Okada? May isang puting ahas, actually hindi na isa, 3, 4 yata to na nag-message sa akin na, hey, baka gusto mong pag-usapan, Okada, Nung una, binibigay sa akin sa information ko, sabi ko, napaka-complicated naman ang issue na to. Papasahin mo, you spend time, So hanggang sa, okay, sabi ko, I'll take up that case. So binasa-basa at naintindihan naman ninyo, naintindihan natin. So nung 2022 na yun mga palangga, di ba? Okada, ako lagi. Ang dami kong vlog dyan. So now, here's the thing. Okay? So dito sa libro ni Attorney Vic Rodriguez, ayan ang title yan, BBM Only for a Year. Ayon dito sa book ni Attorney Vic Rodriguez, o sige, si Ram Antonio ang ilalagay natin sa PAGCOR. Pero, kaya nga BBM Only for a Year, di ba yan, Hindi natin basahin yung lahat na nakasulat sa book. You have to buy it. So, meron, alam nyo, detalyado. Dumating ang panahon, mga palangga, nung nakaupo na sila, ang sabi dito ni Vic, ni Attorney Vic sa librong ito, ay kinausap ni Martin Romualdez, ni Michelle Lazaro, kung saan counsel ng anak, okay? Ng anak ni Kazuo Okada, counsel ng kabilang panig, okay? Doon sa dispute nila sa
Okada Manila. So ngayon, eto, andito sa libro nito na si Michelle Lazaro, si Tambaluslos, si Martin Romualdez, ay kinausap si Bangag na i-appoint si Altenco. Okay, bibigyan natin ng buhay ang kwento. Kunyari, sabi ni Tambaluslos, o Bangag, i-appoint po na si Altenco. Sabi naman ni Attorney Vic, pare, para ba, o sir, o whatever, sabi yan, di ba nangako ka na kay Ram Antonio na siyang i-appoint mo? Kasi wala kang tiwala kay Tenco, si Ram Antonio ay may tiwala ka. Okay? So, naglabas-pasok sila sa kwarto, nag-discuss, and all of a sudden, nag-switch ng gear si Bangag. Nagbago ang isip niya. Kasi kinumbinsi siya ni Martin Romualdez, ni Tambaluslos, ni Michelle Lazaro na i-appoint si Altenco kasi for only 1 year, kasi may gagawin sila. Nakalagay po yun sa book. Kaya nga nung nabasa ko tong book ni Attorney Vic, tuwang-tuwa ako kasi yung mga expose ko, di ba, nandito sa libro niya, and now, si Inday Sara, ay, sabi ko nga, na-dethrone ako sa expose talaga. Dahil mas, of course, iba yun. Di ba? So, dito sa book na ito, nakasulat, ngayon, mga palangga, ano ang nangyari? Kaya, no wonder, sabi ko kanina, September 2022, naglabas ng resolusyon ang PAGCOR na ipinawawalang visa niya or ibinabalik nila ang pamumuno ng Okada Manila sa grupo nila Michelle Lazaro, ni James Lorenzana, nila Tomehiro at kung sino pang mga yung mga board members na kalaban ni Mr. Okada, nila Dindo Espeleta, nila Tony Boy Cuangco. Okay? Ibig sabihin, I say kalaban doon sa yung ka-dispute nila sa pamumuno o pamamahala ng Okada. Now, kaya nga sabi ko dati sa inyo last year, sino ba ang powerful? Ang Korte Suprema, ang hatol o desisyon ng Korte Suprema o ang desisyon lamang ni Altenco o ng PAGCOR. Diba? Kaya nagkaroon ng eksena, natanggal na naman sa pamumuhala sila Mr. Okada and the rest of the members. So ano yung tinutumbok ko dito? Para ninyo maunawaan, we don't need to discuss detail by detail yung mga pangalan, mga personalidad. Ang gusto kong sabihin sa inyo, meron po kasing video na nakuha habang hila-hila o bit-bit, ayon sa aking source, ni Martin Romualdez, ang, heavy luggage na yun, na may lamang pera na suhol ng father o ng parent company, which is Universal, based in Japan. Okay? Na inimpluwensyahan si Romualdez. Pinumpluwensya na, bibigyan kita, dokumentado ito, sabi ko, nasa Delaware Court ito di ba? If you just Google it, nandiyan yan lahat. Mr. Speaker, mga bayan. Itong parent company ng Universal Universal, okay? Na inimplementa sa Pilipinas yung mga executives para makipag-meet up kay Martin Romualdez na okay, bibigyan kita ng heavy luggage na laman ng pera basta impluwensyahan mo lang ang korte sa Pilipinas na umayon sa amin, na ma-regain ang pamumuno o pamamahala dito sa Okada nila Lorenzana, sila yung mga council nila Mitch Lazaro at nila Tomehiro at iba pang mga board members. At ulit-ulitin ko sa inyo, nakalagay din sa book dito ni Attorney Vic, bago pumayag si Bangag na i-appoint si Altenco, binubuyo ni Romualdez na, remember, happy wife, happy life. Kasi ang punot dulo ng Okada issue na ito, na para impluwensyahan ang mga justices, nabanggit ko na to last year, ang mga justices na para paboran, okay? Etong sila James Lorenzana, Mitch Lazaro, Tomehiro, mga kababayan, ay sili satanas lahat. Kasi meron akong picture
picture na hawak niyan. Hindi ko pa nabalikan yung aking puting ahas. Hindi ko lang pwedeng ipakita sa inyo kasi baka gurgurin nila yung kumuha ng picture. Naku, ma'am. Ulit-ulitin ko, long table na is it long or round table? Basta isang lamesang ganyan. Nandito si Lisa Tanas. Imagine niyo, i-visualize niyo. Nandito si Lisa Tanas, nandito si Michelle Lazaro, nandito si Altenco, nandito si sa picture na kasama yung si Inig Zobel, din nasa harap si Bibot. Okay? Si Bibot Nolan. So may hawak akong litrato niyan na malinaw sa litratong ito na mini-meeting ni Lisa Tanas. Etong sila Lorenzana, kaya nga ang question ko sa inyo dati ang sabi ko kay Lisa Tanas, anong kadyupahan ang iyong trabaho para pakialaman mo ang dispute nitong kumpanyang ito? Kaya nga 'di ba sabi ko sa inyo, paano pa ngayon magkakaroon ng mga foreign investors kung si Lisa Tanas, si Romualdez ay pinakikialaman ang mga negosyo, pinangimasukan nila, pinakikialaman nila yung control kasi ano yung bottom line? Meron silang interest. Si Lisa Tanas, si Tambaluslos, the fact na inilagay na sa black and white, sa korte, sa newspaper, Japan Times, at iba pa mga paper, casino.org, kung saan-saan pa. At dito nga sa Delaware, nasa korte, na mayroong politician, House of Representative, na nagngangalang Martin Romualdez, na pinsan ni Bangag, na pamangkin ni Imelda Marcos, ang sulat yan, na tumanggap ng pera galing sa parent company, which is Universal, parent company of the Tiger Resort, okay, which is Okada, okay, mga palangga, na tumanggap ng pera. At meron pong video na karay-karay ni Martin Romualdez, ayon sa ating puting ahas, mga palangga, yung perang heavy luggage na yan. So, nung sinasabi ko sa inyo yan, na wala pa hindi pa nga pinapanganak ng heavy luggage na lang. Ang sinasabi ko lang sa inyo na si Martin Romualdez at si Lisa Tanas ay sangkot dyan. And now, dahil Inday Sara is talking about it, not only me, Vic Rodriguez at marami pang iba, di ba? That was my expose in June of 2022. At mayroong judgment na dito nga sa Delaware Court na kinasuhan, okay, ng capital, ng 26 capital, yang ano na yan, yang Universal na yan, or yung Tiger Resort sa Pilipinas, na dapat kasi may usapan silang magme-merge sila. Kaso nagkaonsehan. Okay? Kaya si 26 Capital nag-file ng kaso dito sa Delaware kasi nga yung 26 Capital is based here in Delaware. Yun yung reason na yan. Doon sa kanilang mga sa kaso, pagpapresent ng mga ebidensya, nandoon ang pangalan ng mga jutang genimis na ito ni Romualdez, ni Michelle Lazaro, text messages, email na indeed inimpluwensyahan nila ang Korte Suprema natin gamit ang kapangyarihan ni Bangag para agawin, okay, ang pamumuno o pamamahala sa kay Kazuo Okada. Nandito po yan, recorded yan. Kaya nga sabi ni Inday Sara, nakakahiya, di ba? Na may isa tayo na tulad ni Romualdez ay nailagay sa map, sa what you call that, sa case or sa newspaper na siya ay tumanggap ng heavy luggage. At ngayon, di ba, ano sabi nila ni Martin Bangag dyan, di ba? No, we don't want to dignify that, that is fake news, Paano maging fake news ang mga ebidensyang email na pinorward dito o ipinorward sa korte ng Delaware nitong 26 Capital dahil nga, you know, may ebidensya sila. Ngayon, ang sabi nitong mga Bangag na ito, we don't want to dignify. Di ba, yun ang term ni Bangag Junior, nung sinabi ni Pangulong Duterte na siya ay Bangag na Bangag, we don't want to dignify that. Siya nga si Pangulong Duterte nga daw is nagpifenta, di ba, ganon. Na, you know, out of context kasi balikan ko lang para sa mga nakakanood. Yung fenta na ginagamit ni Pangulong Duterte, hindi yung ginagamit
para siya ay maging bangag. Ginagamit niya medical purposes. Meaning, meron siyang iniindang sakit. Magkaiba sa ginagamit ni bangag na siya ay naging authenticated pulboronic. Kasi meron siyang bisyo dahil gusto niya lang sumingot ng sumingot. Si Duterte, hindi naman sumisingot, patch yung sa kanya. So ngayon, maisingit ko lang, yun lagi yung term nila, we don't want to dignify that is fake news. Kailan naging fake news ang mga ebidensyang ipinesent dito sa Korte ng Amerika? Ngayon, balik ang huli. Ito dapat ang pinag-uusapan ng mga buwaka ng Genemis na mga buwaya dyan sa Congress and Senate dahil ito'y usapin ng mamamayang Pilipino na sino pa ang magtitiwala sa ating bayan na magkakaroon na mamumuhunan yung mga sinasabi ni Bangag na umikot ako sa buong mundo para maghikayat ng mga foreign investors, Sinong gago na matino, okay, na mag-i-invest dyan sa Pilipinas kung pagpasok pa lang sa airport, pwede na silang mag-extort ng pera sa mga bisita natin. At ngayon, talamak ang kidnapping, talamak lahat. Again, and ang pinaka-ano dun, yung pinangimasukan ni Lisa Tanas ang mga negosyo ng mga foreign investors. Kaya sabi ko sa ikaw, baka ng Genemis ka. Ikaw, Lisa Tanas, darating ang panahon, pagbabayaran mo lahat ng kadyutahan mo, lahat ng pagnanakaw mo sa taong bayan. Hawak ko ang litrato na nangialam ka sa isyu ng Okada. Kayo, Quadcom, gusto nyo pag-usapan yan? Na ang inyong First Lady kidnapper, I am willing to testify kung bakit ko sinasabi na si Lisa ay kidnapper, na kung bakit si Lisa ay pakialamera dyan sa, nakialam, nanguha ng pera dyan sa Okada na yan. Sino ang mamumuhunan sa atin? Supreme Court decision na noong Abril of 2022. Pag panalo nilang hayop nila, tinwist nila, inagaw nila ang management from Mr. Okada. Ang ginawa pa nga nila, kinasuhan, di ba? Pagdating ni Mr. Okada doon sa airport, ano ginawa nila? Binagshot nila. That is very Lisa Tanas. Kaya wala nang saysay ang mamuhay sa Pilipinas kung bangag ang presidente ninyo. I-imagine ninyo ang nag-dethrone kay Maharlika pagdating sa expose, no less than the Vice President of the Philippines, ipinaliwanag, detalyado, sabi ko nga ang pagkasunod-sunod na mga pangyayari kung paano mambudol ang mga nayupak na yan. And also, no less than the Executive Secretary, sorry, Attorney Vic, ganun eh. The former Executive Secretary na inilitan niya dito. Ang sinasabi ko dito palangga, dati ako lang, bunganga ko lang, na itong Okada. Ganyan. Yung Okada, pinakialaman ni Lisa Tanas, pinangimasukan ni Martin Romualdez, inimpluwensyahan yung mga justices according to my puting ahas. And now, biglang lumabas ang Attorney Vic Rodriguez, and now Inday Sara is talking about it. Sa question, ito ba ay katang-isip lang ni Maharlika? And not only that, the 26th capital, di ba? Mr. Ader filed a case here sa dito sa Amerika, sa Delaware. So ano ito? Nag-usap kami ni Inday, nag-usap kami ni Ader na ano yun? Na sige, gagawa tayo ng kwento para one day ganito, ganyan. Sabi nga ni Inday, bullshit. Mga buisit sila tanan, mga linti. Nako pa. Diba? So now you know. Ito dapat ang pinag-uusapan. Ito dapat ang pinagkakaabalahan ng mga mga kadyutahan dyan sa Congress and Senate. Bribery po ito na nasasangkot si Martin Romualdez. Kaya ang title natin, Heavy Luggage Video, hawak na ba ni Inday? Pinagdududahan ko si Inday right now at this moment. Day, pasensya ka na. Okay? Pinagdududahan kita na hawak mo na yung video. Kasi the last time I talked to my puting ahas, akala ko ibibigay na yan sa akin. Akala ko ang lalabas. Pero kasi dahil na-dethrone mo ako, go for it.
'Di ba? Ikaw na ang maglabas niyan. It's not about kung sino ang maglabas, kung sino ang nauna. It's about para makita. Gusto ko makita kung paano hinihila ni Tambaluslos na parang penguin yung heavy luggage na yan. Kasi merong video niyan. At panawagan ko sa puting ahas, mga palangga, I hope you allow me. It's been 23, mahigit isang taon na po. Na lagi ko ditong sinasabi na may video, may picture akong hawak na si Lisa Tanas ay nakialam sa usapin ng Okada. Anong kinalaman ni Lisa Tanas dyan? Well, prior to the election, ay lumalamon sila ng libre dyan sa Okada actually, di ba? Meron pa ako sinasabi sa inyo na yung kapatid ni Lisa Tanas na si So yun na nga po mga kababayan, no? Sa tingin nyo, ano kaya ang dapat gawin ng sambayan ng Pilipino sa issue na ito mga kababayan? Kung totoo man ito o hindi, sa tingin nyo, or sa opinion nyo mga kababayan, kung totoo man ito, dapat na nga hubang ilabas ni BP Inday yung video mga kababayan?